Philcrescent Trail. Ito magaling to si Philcrescent Trail kahit pa meron tong history, no, na pagka-damage nung Lindol 2019. Still ngayon hindi siya nakitaan ng ating taga city government building, kung ano man tawag dyan na mga opisina, na sila yung nag-check, nag-verify, nag-check sa mga gusali after sa mga lindol. So dito sa buong Davao, siyempre napakarami mga high-rise buildings. So dito, isa na nga ho ito sa si Philcrescent Trail, si mga Ayala, Ion Tower, mga basta napakadami. Vivaldi Residences. Pero isa lang talaga ang nakitaan, no, ng problema. Yan si Verdon Park. Si Verdon Park is meron yun silang tatlong gusali, diba? Yung dito na side, dito na area, yung pinakamababa lang, like mga medium built, lang sila, all medium rise lang na building. So hindi yung kasama sa nasira, yung gitna lang talaga siya. Yung Belvedere, tapos yung isa naman na yung huli nilang gawa, yun yung pinaka-the-best na unit ng or building ng Verdon Park, kasi nga kumbaga meron na silang experience, no, sa unang lindol na nasira yung kanilang mga ibang mga gusali, nagkakaroon ng mga cracks. Kaya yung huli nilang building na ginawa, yun ang pinaka-the-best na gusali, hindi siya nasira. So ngayon, shout out natin sino yun, kasi may nag-comment kasi na itutor ko daw siya sa ito. So shout out natin si RC CP3 Isway. Hello sir, yung West Eco Drive sa likod ng SM Ecoland ba tawag dyan? Tapos na ba ang construction? I went to Davao last 2019 pa. Under construction pa ata that time. So siguro ang tinatokoy nito ni RC CP3 Isway ay yung Hotel 101 na under construction. So far tama ka, hanggang ngayon under construction pa rin siya. Pero malaki na ang kanyang percentage of completion. Tapos sabi ko, yes, tama ka, West Eco Drive ngayon, or West Ecoland Drive. Sabi niya, tapos na po ba yun? Turo mo naman kami doon. 29 pa ako last nakabisit ng Davao. So shout out kay RC CP3 Isway. Last time daw niyang bisita sa Davao is 2019. That was 4 years ago. 2021. 4 years na. Naisipan ko ngayon na lumabas na lang muna kahit may konting pagkatamad-tamad. So okay lang na, isang sakayan lang naman. Pero syempre, kahit hindi pa tayo nakarating sa West Ecoland Drive, tinurn on ko na yung camera mga gala para makita ko ninyo yung sitwasyon ulit natin dito. Kahit pabalik-balik kayo sa lugar, ulit-ulit, walang sawa, walang kamatayang update ko sa Davao, walang kamatayang daily na update sa aming mahal na syudad. Shout out mga taga Luzon, Visayas and Mindanao, Tagalog, Ilocano, Pampangueño, mga Bisaya from Visayas region, Panay Island, Cebu Island, group of islands pala, Negros, Samar, Leyte. May viewers ba akong Samar, Leyte dito? So far palang wala pa, Sige lang, feature natin yung lugar ho ninyo. Napuntahan ko yung Samar, the best na experience ko rin dyan. Kasi sabi nga nila, pag sinabing waray matatapang, well, ang sinabing matapang lahat yan kahit nga langgam, napakaliit, pag naapakan mo yan, good luck na lang, kakagatin ka talaga yan kahit gano'ng kapakalaki. So ibig sabihin nun, kahit pa anong tribo mo, kahit ano pa ang yung ethnicity, kapag nagmamalabis na yung panghahamak ng kapwa mo sa iyo, talagang panahon na talaga para lumaban, ipakita ang tapang. Kasi likas talaga sa atin mga tao ang katapangan, kaya wala yan sa Waray, Ilonggo, Cebuano, Dabawenyo, ano pa man, Tagalog, diba, Muslim. Pag matapang, lahat ay matapang.
depende. Basta mayroon lang ipinaglalaban. Ano? So, yun. Wala pa tayong na-feature, wala pa tayong na-vlog about Samar Leyte or northeastern part of Visayas. Minsan puntahan natin yan. So, the best ko na na-explore ang Samar nga, no? Makagandang experience ko dyan. Tapos, sarap ng inumin dyan, no? Gin, bidog. Oo, totoo yan. Masarap ka inuman ng mga waray. Kasi, pulutan, talagang kutsilyo. Hindi naman. Ano lang yun. Siguro sa grupo lang namin yung dati. Pero hindi naman siguro lahat ng mga nagiinuman ng mga waray ay hindi gumagamit ng tinidor ang tusok ng pulutan kundi kutsilyo. Diba? So nakatakot yun na kapag lasing. Di diretso sa puhanga mo. Pulutan, padi kasi madi. Ano yun? Anyway, balik tayo sa Davao City. Ano? Tagum Bachelor Tour Series ng galing. Talagang isa rin talaga sa wish ko na mapuntahan ang Bacolod City. Kasi nga curious din ako kung ano nga ba haganda at gaano nga ba halaki ang series bus terminal ng Bacolod, knowing na yun pala yung pinaka-original kasi doon pala nakatira, originated, no? Ilongga pala ang mga Yanson Group of Companies. Pero speaking of Yanson, manager ko sa mga bossing, mga naging amo ko sa Quezon Province in the Bicol region ay Yanson Apelyedo. Kaya sabihin yung mga Yanson na yun, hindi sila tunay na Bisacol, no? Bicol na may halong Bisaya. Anyway, may kulay Ovaltine yung ilog namin ngayon dahil sa ulan. Maulan sa Davao. Yan libreng ito mga hagala. Libreng to lang sa inyo. Tapos today is Wednesday. Check tayo. It's alas 4:20. So di ko alam kung bakit walang sasakyan ito sa kabilang lane. Down papuntang northbound. So how come? Magpapalit sila o isang lumay na ay baka may mga eskwelahan na walang pasok. Mga pala sa Davao, speaking of Davao, I mean mga sasakyan, mga jeep, kasi may nagsabi ano daw yung comparison ko, ano daw pagkakaiba ng public transportation system sa Iloilo City in Davao City. So yun nga, jeep. Dito wala akong nakikitang multicab na namamasada sa Iloilo. So maaaring meron, hindi ko lang na-tsentuhan, hindi ko na mataan. Ang mga jeep doon sa Iloilo, sa mga taga Davao na medyo curious, na walang ideya kung hindi pa nakapunta ng Iloilo. So yung jeep ko nila parang ganito, oso-oso. Yan, tingnan mo yan. Kita mo yan. Diba, oso-oso yan sa atin. Oso-oso. Tapos i-lowered yan. Yan. So ganun yung jeep sa pawang mga oso-oso na lowered. Ang ganda, ang sarap kaya tignan. Ay, tignan, sakyan. Napaka suabe, smooth. Nag-i-enjoy ako. Nung una, medyo sabi ko parang lowered yata. Sabi ko baka ito sigurong Iloilo, wala siguro pong mga bulubundukin na bahagi. Walang mga highlands. Unlike, for example, Baguio City, CDO, Davao, ano pa ba? Bukidnon. Yun yung mga lugar, diba, na nabanggit ko. Ay ilan na yun sa mga mega city sa Pilipinas na may mga surfaces or mga terrains talaga na flat, tapos merong flat highland, no? So akyat baba sa Kapanaog. So hindi pwede doon yung mga multi-cabs, and at the same time hindi pwede doon ang mga lowered kasi hindi nga flat hindi patag yung kanilang mga kalsada. Pero sa Iloilo, nung hindi ko pa na-explore yung buong Iloilo, first day ko pa lang kasi umaga nga ako, recap lang dumating ako sa Iloilo City morning, alas 5:30, alas 6 ng umaga. Tapos tulog ulit. Tapos nagising ako hapon na mga alas 5, alas 4, mga ganun. So una ko talaga na-notice yung mga jeep na dumadaan, modernized jeep, modernized or mga minibus, din naman yan. Common na yan sa buong Pilipinas, no? Dahil nga sa transport modernization natin sa Pilipinas. And maniwala kasi hindi, Davao City lang yata ang hindi nag-acquire niyan so far. So, I mean, walang plano, no? Wala talaga yan, hindi na pag-usapan or hindi na ibalita or nailathala ang pag-adapt or pag-acquire ng jeepney modernization sa Davao. Hindi kami kukuha yun.
ang kukunin sa Davao ay high priority bus system. Bus ba? Yung basta high-tech siya. Modernized. From the word itself, modernized. From the word itself, high priority bus system. Yung kaya mong yung pwede mo siyang i-track. Matatrack mo yung kanyang location kung saan na banda. Matitrace mo at matatrack mo rin kung ilang minuto pa bago makarating. Pwede ka rin i-trace ng iyong kapamilya, kamag-anak kung saan ka na banda. So, ibig sabihin, ano siya, parang powered by GPS o yung ano namin dito sa Davao. Yung aming bus transport system. So, by next year, parang nagkaroon na yata ng feasibility, I guess, I don't know. So, next year, parang dahan-dahan ng ilabas yun. So, nakaka-excited yun. Kung napapansin nyo mga kagala sa mga vlog ko dito sa Davao, as you can see, more on highway ako, di ba? More on kalsada. Di ba? Bilang lang talaga sa delivery ang mga jeep dito. Panabo. Yung mga ganong jeep, lowered lang kunyari. Okay, lipat tayo dito. Oy, filtran ko. So, yun o. Bali, ang transport system sa Davao ay hindi kagaya sa... Kami na yata ang may pinaka unique, I guess, no? Next year. Kasi dito ka lang sa Davao na makakita nun. First ever sa Pilipinas magkakaroon ng HPBS or High Priority Bus System. Tapos, sa Cebu naman, first time ever din sa Pilipinas magkakaroon ng BRT or bus. Ano yun? BRT. Ano ibig sabihin ng BRT? Shoutout mga Cebuano dyan. Bus rail transit. Basta maganda rin, maganda, no? First time ever. Pero Davao City sit apart kasi siya yung pinaka-unique. Kaya saan siya nga kalgidre kaya nga dalan? Ecoland Drive. Kato, di ba ang Ecoland Drive ka sa ano man? Sa Padong Times Beach? Kanidre? Terminal Highway. Okay. Terminal Street, ana? Okay. Hala, sige. Anyway, so balik tayo, no? So, yun na nga, sa bus system namin dito sa Davao, yun, no? Ang magsisit apart sa amin dito sa buong Pilipinas. Kasi hindi kayo makakita ng ano dito, modernized jeep or minibus. Kasi puro kami dito bus na. So ngayon, kung mapapansin nyo nito, for example, ito, maganda pa nga itong jeep ni Kuya eh. Maganda pa to, no, compare talaga sa ibang mga nasasakyan natin na nakakatakot pa, pwede kang makita, no, kasi mga pitak-pitak na. Kasi ano nga yun, hindi nga sila pwedeng ibig sabihin, sino ba naman kasi ang tanga na ipaparenovate mo, ipapaayos mo, papagandahin mo yung multi-cab na 15 years to 20 years in service na siya. Sobrang ano na nun, no, sobrang warak na nun, wasak na yun, no? Multi-cab for 15 years, 20 years, sira na yun. Tapos papa-renovate mo yun, papa-repair, siyempre gagastos ka ng malaki kasi hindi ka rin naman kikita na, no? Hindi mo na, wala ka ng return of investment nun kasi by next year, i-phase out na. Kaya, phase out naman next year, no? Wala, dugay naman basta 1 year lang, 1 year. So, next year, pwede pa ka mag-renew 1 year ulit. Okay, wala ko may ang star sa FRB, 1 year para in case nga gara ko to. Oo. Mukhang sila nga stop na. Tama, so dili na mag-renew next year, no? Kaya kato mga driver sa mga yan mga PUB or KUB. Hindi na kuhan mo na yung mas kailangan nila kuhan. Isda para sa bus. Tama. So kasama niyo pilion. Adi, tagagag cash. Pwede pa dyan matrabaho. Oh. So, diba nice? So, dito sa Davao, hindi ka lang basta masagasaan ng modernization. Kundi, masasagasaan ka, pero mayroon ka matatanggap na ayuda. 80,000 pesos no, pagkakarinig ko. Pinakamaliit yun. Tapos, ayuda. Tapos, mag-aral ka ng TISDA para kunin ka ng bus company para maging technician or driver. So, ito na yun na Ecoland Drive. Verdon Park. Ito yung sinasabi ko yung Verdon Park na 3 gusali ito, no? I mean 4. So ito siya, hindi ito nakitaan ng mga cracks or problema. Itong dalawa na to, yan, Belvedere. I don't know kung yun ba talagang dalawa, basta yung sakit na yan. Yun yung nakitaan ng problema at hindi na siya pwedeng tirhan. Malis
na yung 280 na unit. I mean 280 na unit owner. So ito naman siya, good pa to ito. Yan, walang problema yan. Ito kasi yung pinakauli nilang gusaling nagawa. Na kung saan pinakamatibay na yan kasi ang standard na kanilang ginagawa eh pang malupitan na kasi nga meron na sana experience no na pagguho. I mean basta crack problema nung 2019 earthquake. Tapos maliban nun sa 2019 earthquake meron din isa dito na nagka-problema. Tapos yun ang nangyari, binuldos na lang, demolish. So tama yun, no? Sino ba yung nag-comment dyan? May nagsabi no, nung content ko ay Lane Residences ng DMCI, ay no, SMDC sa SM Lanang, na kaya daw siya napakatagal na natapos, napakatagal siyang na-turnover sa mga tenant or unit owner kasi talagang pulido ang pagkagawa. Kahit anong lindol nun, hindi siya basta matitibag. Yun ang ano, yun. So sabagay, yun palatandaan, no? Hindi siya minamadali, ibig sabihin honest to goodness talaga yung pagkatrabaho. Hindi sila nag-after lang na maibenta na, maibigay na sa mga unit owner kasi Mindanao, ano yan eh, napaka pro natin sa lindol. O buong Pilipinas actually, except Palawan province, di ba? So Mindanao ang madalas nakaramdam ng pagyanig. So ibig sabihin, hindi yan basta-basta na gagawa ka na ng gusali dito na bara-bara na lang, wisik-wisik or waras-waras kung tawagin. Wala. So si Kuya, bata pa si Kuya ang driver, ibig sabihin yan pwede pa ito magtrabaho sa HPBS. So asama, mag-drive ka o mekaniko sa kuhan, HPBS? Asama pilion. Ang uban kay mag-retire naman, katigwang naman. Siya din ako mag-drive doon koy. Kana ako madawat nga ayuda nga 80 mil, ako nga na babuyan, manukan. Sige mo, asa plano nimo? Magtrabaho ka? Electrician ako doon. Ha? Electrician na pong electrical. Oh, para lang pang NC3 no? NC2. So, experience. Sobra pa sa pasar. Oh, tama. 10 days mo ng experience. Yan ka ba magas Pilipinas nga pildi man ang experience sa diploma. Papel na ipakita. Papel man gipangita, di ba lain no? Hindi skill mo ni. Ay, gusto ra man kita ang papel niya masipag angit lang. Tama. Kaya pulido yun ako. Trabaho noon. Pero dire sa Pilipinas, papel gyud diploma. Kasi klaro to ba gadita kay ay, bisig ko lang dito. Sige lang. yung napasok mo na ba? Amosod pa ka. Iba yung nalabas. Tingala. Sa harap. Alam niyo dati sa totoo lang siyempre lagi. Balik na mas dati. Walang construction dito. Oo. Kaya itong sabi ko ito. Ayun no. So basta ang driver daw, ang ito lang base lang to sa mga comment, base sa aking nabasa din na hindi ko na rin mabalikan kung asan ko nahanap or saan ko nakita yung article na yun. Basta nasa 8,000 driver yung masasagasaan, mga umaasa sa public transport dito sa Davao, ang masasagasaan sa HPBS, yung mawalan ng trabaho, I mean yung mapahinto. Pero kalahati lang doon, nasa mga 4,000 plus lang yung mabigyan ng trabaho. So ibig sabihin nun, 4,000 mawalan ng trabaho, 4,000 ma-absorb. Depende kung gusto nyo mag-driver, technician. Kaya ni Kuya pipili mag-technician siya or mag-driver, mag-operator. So siya nang bahala doon. Tapos ano pa ba? Yun lang no. Tapos okay lang din naman kasi yung kalahati, yun na yung mga senior citizen. Mayroon nga ako nakausap, bata pa siya no, bagits pa, taga Kinapawan City, pero ang kanyang ruta ay Panabo. Panabo City ang kanyang jeep na minamaniho. So maging sila din ay apektado sa HPBS no, sa transportation modernization sa Davao. Sabi niya, ayoko mag-drive, ayoko na mag-technician, uwi na ako sa amin at
kasya na yun, 80,000 matatanggap. Panimula, balik ako sa probinsya namin. Doon ako magsimulang tayo ng babuyan. Tapos yung isa naman, senior citizen, nakausap ko. Sabi, ayaw ko na magtrabaho, nakapagod din. Nakapagod na, kumbaga tama na din. Lahat ng mga anak ko, napagtapos ko na. Okay na ako sa mamaneho. Kutang-kuta na. Kaya okay na sa atin yun, 80,000. Pang retirement, panimula. Dito sa Pilipinas, iba ang retirement system dito ng mga tao. Mag-retire para magnegosyo. Hindi mag-retire para magliwaliw, maglagalag. Diba sa ibang bansa, mga ibang lahi, kapag ka nagre-retire, kumbaga i-enjoy nila the rest of their life. After nila magtrabaho, iba nga, nag-early retirement diba? The age of 30, 40, nagre-retire na sila sa trabaho nila, sa profesyon na napili. Para ang taxi na ni Mang Dorian. Hello, yay. Taxi. Davao City, SM City, Davao. So, di ko alam kung meron tayong napupulot sa ating mga ginawang content ngayon. Oh, Sam. Yes, Asa? Dito man ka, no? Dito, no? Dito ko na. Mana ka, liko. Oh. Hindi ba ako, Dorian? Oh, Hindi ba mo ka? Okay naman kayo, open air man ka. Nabilog taxi to kanina ba? Yan, live ba kanina? Bawa ko buya ni Juan. Drainage sila. Drainage? Oh. Dili, Dorian Road. Drainage mo. Dili siya drainage. Ang ilog sa ilang bahag. Kaya hindi bawal ng drainage. Siftik. Okay, yan na tayo mga hagala. Tapos na tayo, no? Dito tayo sa may West Ecoland Drive.